Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1120 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago natin alamin yan ay pindutin na ang like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga paparating na spoiler, theory at chapter patungkol sa One Piece. Salamat sa suporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter sa isang flashback 26 years ago at sinabi na ito yung panahon na nasa prime nga daw itong si Vegapunk. Nasa Punk Hazard nga siya. Meron ngang sumisigaw doon sa labas at sinasabi na tulungan nga daw siya sa research niya patungkol nga daw yon sa Void Century. Hindi nga daw pwedeng pabayaan na lang nila na yung history ay nakatago habang buhay. Makikita nga natin dito si Vegapunk na nakaupo at katabi nga niya yung isang dragon. Yung sumisigaw pala kanina ay itong si Professor Clover. Medyo bata-bata pa ng konti si Clover. Sinabi nga niya na yung research na ginagawa nila ay kailangan ng mga dalubhasa sa iba't ibang larangan. Sabi naman ni Vegapunk na nagtatrabaho na nga daw siya sa world government ngayon. Hindi daw pwede na matuklasan ng mga yon. Nakasali siya sa grupo ni Clover. Ilang beses na daw bang hinuli itong si Clover? Nabilang na daw ba nito? Matuto na nga daw siya. Hindi daw ba nito malaman yung dahilan kaya hinahayaan siya gawin yung gusto niya? Gusto nga daw nilang takutin kung sino man yung magiging kakampi ni Clover at hindi na sumama dito. Hayaan na daw nito na nakatago yung nakaraan. Wala naman daw siyang makukuhang sagot. Maging maganda man yan o masama daw yun. Na dahil lang daw sa mga kwento-kwento. Bigla na lang umupo si Clover at nasabi niya na meron daw siyang kilala na may D sa pangalan nito. Pinatay daw yon sa harapan niya. Magkasama nga daw silang lumaki nun. Kapatid nga daw niya yon. Nagulat naman dito si Vegapunk. Ang tunay na pangalan nga daw niya ay Clu de Clover. At sa araw daw na yon na pinatay yung kapatid niya ay nagsinungaling nga daw siya para lang makaligtas. Sinabi nga dito ni Clover na kaibigan nga lang daw niya yung kapatid niya. Pagkatapos ng kwento, biglang sumigaw si Clover na sabihin nga daw ni Vegapunk paano nga daw niya tatanggapin yung gano'n na pwede kang mamatay dahil lang daw sa isang maling pangalan. Magpapatuloy lang daw yung history na nakatago at yung mga tao daw ay walang kaalam-alam. Nagulat man si Vegapunk ay tumalikod to at sinabi na kakalimutan na nga lang daw niya yung sinabi ni Clover. Hindi daw niya ito matutulungan. Gawin daw nito yung lahat para makaligtas. Sumigaw nga lang dito si Clover at sinabi na yung boses nga daw ng nakaraan ay tinatawag itong si Vegapunk. Antayin nga lang daw nito, ire-resolve daw niya yung puzzle ng nakaraan at pag nagawa na nga daw ni Clover yon ay hindi na nga daw matatanggihan ni Vegapunk yun. Flashback ulit, 22 years ago. Sinabi nga ni Caesar dito na alam na daw ba ni Vegapunk yung balita. Binaster call nga daw yung Ohara. Napakalaking massacre daw nung nangyari at tuwang-tuwa pa nga si Caesar dito. Loko talaga. Tinapos na nga daw nila si Clover. Yun daw yung nangyayari sa mga gustong halongkatin ng Void Century. Wala na daw gagawa nung kalokohan na yon. Nakatahimik na nga lang dito si Vegapunk at naalala niya yung mga sinabi ni Clover. Tiningnan nga dito ni Vegapunk yung wanted poster ng batang si Robin. Pagkatapos ng buster call sa Ohara ay pinuntahan nga yon ni Vegapunk at nang makita niya yung mga libro sa tubig ay umiyak nga ito. Sinabi nga niya na kahit na nga alam daw ni Clover na mamamatay siya ay pinagpatuloy pa rin niya yung research. Ganun daw ba ka-importante yon? Mga baliw daw sila. Akala daw ba nung mga yon may susunod sa yapak na ginagawa nila pagkatapos ng mga nangyari? At balik na tayo sa present. Nagpapatuloy ang mensahe. Sabi nga ni Vegapunk na meron daw nagsabi sa kanya na yung boses ng nakaraan ay tinatawag siya. At yung mga nagsulat ng history ay yung mga nanalo. At yung mga salita ng mga natalo ay nabaon na sa kailaliman ng dagat. Ngunit dahil doon ay yung katotohanan daw ay pwede pa din daw magkaroon ng linaw. Kung yung mga naiwan at naape ay papasanin at kayanin yun. At para sa parte daw niya ay iiwan niya yung ganong mga salita. Nakikinig nga sila Sep at syempre si Robin na nasa Sunny na naiyak na nga din dahil doon. At speaking of Sunny, eto na tayo. Si Zoro nga ay sinabihan si Lilith na umalis na sila doon. Sabi naman ni Lilith na hindi daw pwede. Sabi ni Zoro na babalik daw yung matandang kabayo na yon at aatakihin sila. Sabi naman ni Lilith ay katapusan na daw nila pag nangyari yon. Yung Sunny daw kasi ay ilang kilometro lang ang kakayanin kapag lumipad na to. Kung yung Gorosei daw na yun ay nakaatake lang ng konti at nagulo yung distansya ng Sunny ay hindi daw sila aabot sa dagat. Yung hangin nga daw ay papuntang norte na pwedeng magpabagal sa paglipad nila at pag nagkaroon pa ng aberya ay posibleng yung dagat na lalandingan nila ay hindi sila doon mapunta. Ayon nga daw sa kalkulasyon ni Lilith ay kapag hindi daw sila nakalapag sa dagat, mas critical daw yung mangyayari sa kanila. Kaya mas okay daw na paalisin daw muna nila yung mga Gorosei. Habang nagsasalita si Lilith, may biglang dumating at ito na, si Atlas. Sinuntok nga nito si Lilith at nakatulog dahil doon. Nagulat nga yung mga bida natin dahil sa nangyari. Bakit daw ginawa ni Atlas yon? Pagkatapos mawala ng malay ni Lilith, may pinindot si Atlas sa likod ng ulo ni Lilith. At sinabi niya na sila na ang bahala kay Lilith. Umalis na daw sila doon at siya na daw ang bahala para makaligtas silang lahat. Sabi naman ni Usopp na
Ano daw ang sinasabi ni Atlas? Nagtaka naman si York na biglang nawala yung signal ni Lilith at natuwa nga ito. Si Atlas na nga lang daw yung natitira. Sinabihan naman ni Nami si Zoro na dali na sa loob si Lilith. Si Saint Nusjuro naman ay pasugod na sa Sunny at pinagpapaliwanag si Atlas. Sumugod na din si Atlas. Nakapwesto na si Jinbei. Kung di daw nila gagawin yun ay baka magsisi pa sila. Sumigaw naman si Zoro na gawin na daw ni Brook at umuo naman yun. Pinindot na nito yung cola. Si Atlas naman dito ay sinugod nga yung Gorosei. At ito na, pinutol nga ni Saint Nusjuro yung isang kamay ni Atlas pero nakakapit yung isang kamay nito sa Gorosei at nagawa na nga nito na malayo sa Sunny yung Gorosei. Pagkatapos nun ay matagumpay na nag-kudeverse ang mga bida natin. Sa likod na tayo, natakot nga yung mga Marines at natanong nila si Vice Admiral Hound kung ano yung mga malalaking nilalang na yun. Meron daw malaking baboy ramo, tapos parang ahas, malaking ibon at yung malaking robot. Saan daw ba nang galing yung mga yon? Sabi nga ni Hound daw wala daw siyang kaalam-alam kung saan nga daw galing yung mga yon. At ito na gulat at namamangha nga itong si Luffy dahil ang laki daw ng robot. Pati nga yung mga giant at sila Frankie at Sanji na mangha kay Emmet. Bigla nga itong nagsalita at tinawag si Luffy na Joy Boy. Masaya nga daw siya na nagkita ulit sila. Nagtaka naman si Luffy kung sino yung sinasabi niyang Joy Boy at tumingin pa to sa likod. Nagulat din si Emmet at sinabi na si Luffy nga daw yung tinatawag niya. Loko talaga tong Luffy na to. Sinabi nga ni Emmet na napunta na nga daw siya doon dati at yung mga kalaban daw ni Luffy ay kalaban na din daw niya. Masaya nga daw siya na makakasama niya ulit si Joy Boy sa labanan. Tuwang-tuwa nga si Luffy dahil nakakapagsalita daw pala si Emmet. Sabi pa nito na poprotektahan nga daw niya si Luffy sa lahat ng kalaban nito. Sabi naman ng mga Gorosei ay kailangan nga daw nilang durugin yung Iron Giant para nga daw matigil yung mensahe ng permanente. Yung mga Giant naman ay nagdiwang dahil doon sa Iron Giant. Tinanong nila Dory at Brogy si Luffy na kaibigan daw ba nila yung Iron Giant. Sabi naman ni Luffy na hindi daw niya masasabi pero may binanggit daw yun na proprotektahan niya si Joy Boy. Nagsasalita daw pala yun, sabi nila Dory at Brogy. Wala daw silang naririnig. Sabi naman ni Luffy na talaga daw ba? Bigla naman sumigaw si Bluegrass na tama na daw yung daldal. Paulanan daw nila yung mga Giant. Di daw nila dapat hayaan na makatakas yung mga yon. At ito na naman, labanan ulit. Si Saint Jupiter naman ay aatake na. Pero naganda na nga itong si Emmet at parang may papakawalan sa isang kamay niya. Na-excite nga sila Sanji at Frankie kung ano yung atake ng Iron Giant. Pasugod na nga yung Gorosei kaso nga lang biglang nagtaka si Emmet dahil ayaw nga gumana nung pangatake niya. Sumigaw na sila Luffy dito na mag-ingat si Emmet. At ayun, kinain ni Saint Jupiter yung isang kamay ni Emmet. Sabi nga ni Frankie na parang hindi na gumagana yung mga pangatake ng Iron Giant dahil 900 years na nga daw nakatenga yung mga weapon nito. Inutusan naman ni Saturn si Saint Jupiter na durugin na sila Luffy at tapusin na daw nila lahat. Tumalon nga ito bigla ng mataas at tumungo doon sa Elbap ship. At ayun, nakarating nga si Saint Saturn at sinabi na wala daw sa kanila ang makakaligtas. Katakot. Gulat na gulat nga sila Luffy at yung mga Giant, pati nga sila Kuma at Bonnie, binantaan na ni Saint Saturn. Bigla na lang may natanaw si Sanji sa taas at yung Sunny na pala yun habang nasa taas ng mga bida natin ay sinabi ni Zoro na humawak nga daw silang lahat, lalapag na sila. Si Atlas naman dito ay pinipigilan pa din si Saint Nusjuro. Sinabi nga dito ng Gorosei na talaga daw palang magsasakripisyo itong si Atlas. Nakawala na nga itong si Saint Nusjuro kay Atlas at inatake pa nito ang kawawang si Atlas. Kaso itong si Atlas tinawanan lang yung mga sinasabi ng Gorosei at biglang nagsalita itong si Atlas na hindi daw ganon yung nangyayari. Tumutulong lang daw siya. Pagkatapos ng ngiti na yun ni Atlas ay pinasabog na nito yung sarili niya. At dahil doon sa pagsabog ay nagkaroon ng momentum at natulak nito yung Sunny kaya sasakto na sila sa barko ng mga Giant. Nag-iyakan na nga dito sila Usopp na dahil daw kay Atlas ay makakaligtas na sila. Tuwang-tuwa nga si York dahil doon na siya na nga daw yung huling Vegapunk. Baliwala na nga lang yung pagsabog na yun kay Saint Nusjuro. Sinabi pa ng mga Gorosei na nalalapit na yung mga huling salita ni Vegapunk. Tama nga daw, sabi pa ng ilang Gorosei. Dito na magtatapos nga daw. Habang pasugod nga sila Saint Mercury at Saint Jupiter dito sa Iron Giant ay biglang nagsalita si Emmet na talaga daw palang kinakalawang na siya. At ito na daw ba yung sinasabi ni Joy Boy? Gagamitin na daw ba niya? Habang nangyayari yon ay nasabi pa ni Vegapunk na sana nga daw yung mensahe niya ay mapakinggan ng lahat ng tao at safe nga daw na magpatuloy. At na-realize nga daw niya na hindi daw pwedeng kumampi na lang siya ng basta-basta sa kung sino dahil nga daw sa nangyaring labanan noong 900 years ago. Pero para sa kanya nga daw ay meron daw silang matututunan tungkol nga daw sa nakaraan base sa iba't ibang pananaw. Ang hiling nga lang daw niya ay mas marami pang oras. 25 years ago nga daw itong pirata na si Goldie Roger ay nakamit daw yung imposible. Dahil daw sa pag-ikot nito sa buong mundo, sigurado daw siya na nalaman na nito lahat. Confident nga daw itong si Vegapunk na lahat nga daw ng mga nakinig sa kanya ay sa ngayon napunta sa isang konklusyon. At sa punto daw na yon na inaasahan daw niya na dahil doon ay mas marami pang mangyayari sa hinaharap. Nagulat naman
naman yung mga nakikinig sa sinabi ni Vegapunk na yon at natandaan nila na binanggit daw ba nito na Goldie Roger? End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin. Ang dami na namang naganap. May mga nakakalungkot man tayong nakita, ay ang mahalaga, makakaalis na ang mga bida natin. Marami pa ang mangyayari, abangan natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.